Pasok lang po na balita, pinatawan ng korte ng Taguig ng habang buhay na pagkakakulong ang negosyanteng si Cedric Lee at model na si Denise Cornejo. Pasok lang po na balita, pinatawan ng korte ng Taguig ng habang buhay na pagkakakulong ang negosyanteng si Cedric Lee at model na si Denise Cornejo. Yan ay matapos sa tulang guilty para sa serious illegal detention for ransom na inihain laban sa kanila ng TV host na si Bong Navarro. Bukod kay Lee at Cornejo, dawit din sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Dahil dito, agad kinansela ng korte ang bail ng mga akusado. Dumalo sa promulgation sina Raz at Cornejo. Naglabas naman ng arrest warrant ang korte laban kay Lee at Guerrero. Nag-ugat ang kaso sa nangyaring pambubugbog kay Navarro noong 2014. Kaugnay pa rin po ng hatol ng korte sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Bong Navarro. Makakausap natin ang legal counsel ng aktor na si Attorney Alma Malyonga. Attorney, good morning po. Aarestuhin na ho ba itong mga akusado? Yes, it is true that this morning the court, there was a promulgation of judgment, and the decision of the court was to convict all the accused. Apat sila, no? Si Cedric Lee, si Denise Cornejo, si Ferdinand Guerrero, at saka si Simeon Raz. Ang sabi ng court, lahat ng elemento ng serious illegal detention were proven beyond reasonable doubt. So, ang mangyayari dito, dahil the court already does not entertain any doubts about the guilt of the accused, ay sila ay ipapakomit na immediately. So yung kanilang bail, hindi na pwedeng magsilbing obstacle dun sa pagkakulong sa kanila, although they tried. And since si Cedric Lee and Ferdinand Guerrero were not in court, pinapa-aresto sila ng korte. So in effect, ang mangyayari ngayon is eventually, all the accused will be committed as soon as Cedric Lee and Ferdinand Guerrero are found, and in the case of Denise Cornejo and si Simeon Raz, as soon as the proper papers are processed. So, ibig sabihin, kasi sa pagkakaintindi ho namin, attorney, no, base sa detalyeng nakuha namin, umaten sa promulgation si Denise Cornejo, pati ho si Simeon Raz, ibig sabihin nun, nasa poder ho sila ng korte ngayon? Paano? Yes, nasaan ho sila ngayon? That is true. And pinapakumbit na sila. So, may proseso for that purpose in order that they can be formally committed. But they will be committed. Ibig sabihin, mapupunta na sila sa preso. Okay. Si Bong Navarro po, attorney, nakausap niyo na po ba? Ano po ang reaksyon niya? Of course, si Mr. Bong Navarro is very thankful. Masayang-masaya siya na after, 10 taon ito? Jess, 10 taon after 10 years, kung saan ang daming nasabi, ang daming mga kaso na final sa kanya, na ang Supreme Court mismo nagsabi, walang kabase-base mga kaso na yun, pero na-detain pa siya, hindi ba? Pero sabi ng mali pa, kahit na sinabi ng Supreme Court, walang kaso. But pinaka-importante, justice has been served. Ang sabi ni Mr. Bong Navarro noon pa na ano ba yung road, yung daan sa hustisya, sometimes bako-bako siya, but at the end of the day, ang importante, dumating tayo dun sa tamang destinasyon. So, si Mr. Bong Navarro expressed his gratitude, masayang-masaya siya sa lahat ng mga support sa kanya, sa mga naniwala sa kanya, nagpapasalamat siya. Okay. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras. Patuloy ho naming aantabayanan yan. Maraming salamat, attorney.